Nang ako ay bumagsak, tinulungan ako ng aking tiyuhin ng 700,000 piso. Pagkalipas ng 2 taon, nagpanggap akong mahirap nang bumalik. Hindi ko inaasahan ang kanyang ginawa na nagpagulat sa akin. Halina't tunghayan natin. Kakasikat pa lang ng araw bandang 8:00 ng umaga, nang magpadala ang bangko sa sentro ng lungsod ng pangkat ng mga sheriff at awtoridad upang ipasara at ipadlock ang buong bodega at opisina ng aking kumpanya. Hawak ko sa aking panginginig na mga kamay ang formal na abiso ng pagkabangkarote na may selyong kulay pula. Ang utang na 25 milyong piso ay opisyal nang bumagsak sa aking mga balikat. Noong unang bahagi ng nakaraang linggo, ang aking business partner na si Hector ay palihim na ibinenta ang lahat ng kanyang shares, nilimas ang natitirang cash sa aming joint account at tumakas patungong ibang bansa kasama ang kanyang pamilya. Ang buong kargamento ng aming agricultural export na prutas ay naipit sa customs dahil sa mga pekeng dokumento na naging dahilan upang makalabag ang aming kumpanya sa isang malaking kontrata sa aming mga dayuhang kliyente. Ang mga bagong makinarya sa pag-eempake na kalalapag lang sa pantalan noong nakaraang buwan ay kinumpiska na ng bangko bilang kabayaran sa utang. Higit sa 50 tauhan ko ang nag-aabang sa labas ng gate ng kumpanya, naniningil ng kanilang huling sahod. Nangolekta ako ng bawat pisong natitira sa vault. Isinama ang perang kinita ko sa pagbebenta ng aking sasakyan sa murang halaga at inutusan ng aking accountant na bayaran ng buo ang bawat manggagawa. Nang matapos ko ang lahat ng maliliit na obligasyon, ang natira na lamang sa aking bulsa ay ilang daang piso sapat na lamang para makabili ng tiket sa bus pauwi ng probinsya. Bumalik ako sa kawalan. Walang dalang kahit na ano. Pagkatapos ng 10 taong pagpupursigi sa Maynila upang itayo ang aking pangarap. Pagtalikod ko sa nakakadenang gate ng bakal, naglakad ako sa gilid ng maingay na highway kung saan nagdaraan ang mga naglalakihang truck. Blanko ang aking isip. Walang anumang plano kung ano ang susunod kong gagawin. Maagang pumanaw ang aking mga magulang sa isang aksidente sa kalsada noong 5 taong gulang pa lamang ako. Si lolo at lola sa probinsya ang nagtaguyod sa akin, nag-aalaga ng mga baboy at manok at nagsasaka upang may maipakain at maipambayad sa matrikula ng isang ulilang lubos. Madalas nilang ipaalala sa aming magkakapamilya na kahit may kanya-kanya na kaming buhay, sa oras ng kagipitan, ang kadugo ay dapat laging magtulungan at magdamayan. Nang maalala ko ang aking mga kamag-anak sa aming bayan, partikular ang pamilya ng aking Tiyo Carlos at Tia Carmen, umasa akong rerespetuhin nila ang alaala ni lolo at lola at pauutangin ako ng kaunting halaga. Kailangan ko lang ng mga 70,000 piso upang may magamit sa pang-araw-araw na gastusin habang naghahanap ng paraan na makontak ang mga dati kong kliyente at magsimulang muli bilang ahente. Mabilis ang aking naging pasya. Pumara ako ng tricycle papunta sa terminal sa Cubao at bumili ng tiket para sa provincial bus pauwi sa aming bayan sa probinsya. Umaalog ang bus habang binabagtas ang mga ginagawang kalsadang hindi pa sementado. Nakaupo sa pinakalikod. Nakatingin ako sa labas ng bintana habang pinag-iisipan ng aking mga sasabihin pagkaharap ko sa aking mga kamag-anak. Noong namamayagpag pa ang aking kumpanya, buwan-buwan akong umuuwi sakay ng aking SUV, nag-uuwi ng mamahaling balikbayan box na puno ng mga imported na tsokolate, alak, spam, at mamahaling supplement para kina Tio Carlos at Tia Carmen. Tuwing Pasko at Fiesta, ako ang sumasagot sa lahat ng gastusin sa handaan at nagbibigay ng libu-libong pisong aguinaldo sa bawat pamangkin. Noon, tinatapik-tapik pa ni Tio Carlos ang aking balikat at pinagmamalaki ako sa buong barangay. Si Tia Carmen naman ay walang tigil sa pagmamayabang na mayroon siyang pamangkin na CEO sa Maynila. Dahil sa mga utang na loob na ito, kampante ako na ang paghiram ng maliit na halaga sa oras ng aking pagbagsak ay hindi magiging mahirap. Pumreno ang bus sa tapat ng arko ng aming barangay kung saan may malaking puno ng akasya. Pagbaba ko, itinaas ko ang kwelyo ng aking lumang jacket upang itago ang aking pagod na mukha. Bitbit ang isang kupasing backpack na naglalaman ng ilang pirasong damit. Naglakad ako papasok sa pamilyar na eskinita. Dinaanan ko ang sapa sa bungad ng baryo hanggang sa marating ko ang malaki at 3 palapag na bahay ni na Tio Carlos na bagong pintura ng kulay ginto. Bukas ang malaking gate na bakal at sa garahe ay may nakaparadang bagong NMAX. Si Tio Carlos ay nakaupo sa kanyang mamahaling lamesang mahogani sa sala, umiinom ng kape. Nang makita niya akong pumasok na gusgusin at mukhang kaawa-awa,
Mabilis niyang ibinaba ang kanyang tasa at nakunot noong tinitigan ako. Matapos ang mabilis at pilit na pagbati, umupo ako sa tapat niya at ipinaliwanag ang buong pangyayari tungkol sa aking pagkabangkarote, sa panloloko ng partner ko, at sa mga utang sa bangko. Pagkatapos kong magsalita, ang kaninang nakangiting mukha ni Tio Carlos ay biglang naglaho at napalitan ng panlalamig. Inilayo niya ang kanyang kape at sumigaw upang tawagin ang kanyang asawa mula sa kusina. Paglabas ng asawa niya at marinig ang aking sitwasyon at ang layunin kong umutang, agad itong humalukip-kip, ngumiwi, at sumagot ng pabulyaw. Sinabi ng kanyang asawa, nakaka-renovate lang nila ng kusina na umabot ng 100,000 at ang kanilang pera ay nakatali daw sa time deposit sa bangko na hindi pwedeng galawin. Kung nagpalugi ka ng malaking negosyo, ikaw ang sumalo ng problema mo. Huwag kang magdala ng malas sa pamamahay na ito, pambabara niya. Sinubukan kong magpaliwanag ng malumanay na 70,000 piso lang ang kailangan ko pang upa at pang araw-araw habang naghahanap ng trabaho at nangakong lalagda ako sa isang kasunduan na may interes. Biglang tumayo si Tio Carlos, hinampas ng malakas ang lamesa at itinuro ang direksyon ng gate. Sumigaw siya at tinawag akong palamunin. Maagang namatay ang mga magulang mo kaya wala kang natutunang mabuti. Kaya ka nanloloko ng ibang tao at nabangkarote. Ang mga salitang dumungi sa alaala ng aking mga magulang ay tila bumara sa aking lalamunan kaya't wala na akong nasabing iba pa. Walang pag-aalinlangan. Kumuha ng walis tambo ang asawa niya at nagsimulang magwalis sa sahig. Sadyang tinatalsikan ng alikabok ang aking mga paa. Habang bumubulong na itinataboy niya ang malas palabas ng bahay. Nang makita kong wala na akong pag-asa, tumayo ako at naglakad palabas. Ang matinis na tunog ng pag-lock ng gate ay umalingaw-ngaw sa aking likuran. Umalis ako roon at naglakad sa mga makikitid na eskinita papunta sa bahay ni Tia Carmen. Ang kanyang bahay ay nakagitna sa 2 taniman ng mangga. Ang asawa ni Tia Carmen ang nagbukas ng pinto at nang makita ako ay nangunot ang noo, walang imik na tumalikod at nanood na lang ng TV. Si Tia Carmen na nagbabalat ng gulay sa labas ay tumayo, pinagpaga ng kamay, at nagsalita sa matinis na boses. Tila natawagan na siya ni Tio Carlos upang ibalita ang aking pagkabangkarote. Bago pa man ako makahingi ng tulong, inunahan na niya ako sa pagsasabing sunod-sunod ang sakit ng kanyang mga anak, nalugi ang kanilang ani, at tinamaan ng peste ang kanilang mga alagang hayop, kaya ubos na ang kanilang pera. Itinuro ako ni Tia Carmen sa mukha at sinabing, "Dati, paborito ka ng lolo at lola mo, kaya sa'yo nauubos ang pera nila. Ngayong patay na sila, matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Huwag mong dalhin ang katawan mo rito para hukayan ng pera ang mga kamag-anak mo." Sumingit pa ang kanyang asawa mula sa loob ng bahay. Ang lalaking iyan ay parang sakit, sino mang dumikit sa kanya ay mamumulubi. Ang bawat salitang binitiwan ng mga taong kadugo ko ay tuluyang sumira sa natitira kong pag-asa. Walang isa man sa kanila ang nakaalala sa mga imported na tsokolate, sa makakapal na sobre ng pamasko, at sa litson at saganang handa na dala ko tuwing pista ng namatay naming mga lolo't lola sa mga nakalipas na taon. Tumalikod ako mula sa bakuran ni Tia Carmen at naglakad papunta sa kalsada malapit sa palayan. Nagsimulang magdilim ang kalangitan at umihip ang malakas at malamig na hangin sa mga puno ng kawayan, hudyat ng parating na bagyo. Bumuhos ang malakas na ulan noong makalabas ako sa eskinita. Ang malamig na ulan at hangin ay humampas ng paulit-ulit sa aking mukha. Itinaas ko ang zipper ng aking jacket at mabilis na naglakad sa maputik na daanan papunta sa waiting shed sa highway upang humanap ng masisilungan. Ang pakiramdam ng isang ulilang lubos na walang matakbuhan ay labis na nagpalungkot sa akin. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga palaka sa mga kanal sa gilid ng kalsada ang naririnig. Pagdating ko sa may puno ng akasya sa bungad ng barangay, nakarinig ako ng mga yabag na tumatakbo sa putikan mula sa aking likuran. Narinig ko ang naghahabol ng hiningang pagtawag sa aking pangalan mula sa layong 10 metro. Lumingon ako at sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste, nakita ko si Tio Boyet. Nakasuot siya ng manipis na raincoat at nakasakay sa isang lumang bisikleta, hinahabol ako. Madiin niyang inapakan ang pedal, dahilan para tumalsik ang putik sa kanyang kupasing maong na pantalon. Agad siyang pumreno sa aking harapan. Ibinaba ang kanyang mga paa sa lupa, at nanginginig na kumuha ng isang nakabalot na bagay mula sa loob ng kanyang raincoat. Si Tio Boyet ang bunso sa magkakapatid,
at ang may pinakamahirap na kalagayan sa pamilya ng aking ama. Sa loob ng 20 taon, siya ay isang karpintero at mason na nagpapakahirap sa paggawa ng bahay ng iba. Nabubuhay siya sa pagtitipid at sakripisyo kasama ang kanyang bunganggerang asawa na si Tia Tessie. Nang makita niya akong basang-basa, walang sinabi si Tio Boyet at pilit na isiniksik sa aking mga kamay ang plastik na balot. Nang titigan ko ito sa ilalim ng ilaw, isa itong asul na bank passbook na nababalutan ng 3 layer ng plastik at itinali gamit ang isang lumang rubber band. Pinunasan ni Tio Boyet ang ulan sa kanyang mukha at sa paos na boses, sinabing kunin ko ang passbook dahil may laman itong eksaktong 700,000 piso na ipon niya. Inutusan niya akong sumakay ng bus papuntang Mindanao o Visayas upang maghanap ng bagong lugar kung saan maaari akong magsimulang muli. Ipinagbawal niya akong bumalik sa aming bayan hanggat hindi ako nagiging matagumpay. Hawak ang passbook, nagulat ako at hindi ko maintindihan kung paano nagkaroon ng ganitong kalaking pera ang aking tiyuhin. Ang sahod ng isang mason ay sapat lang para makaraos. Ang bubong ng kanilang bahay ay gawa lang sa lumang yero, at ang kanilang ulam araw-araw ay kangkong at tuyo o tokwa. Pilit kong ibinalik ang plastik sa kanyang dibdib. Idinahilan ko na hindi ko ito matatanggap dahil baka matuklasan ni Tia Tessie at masira ang kanilang pamilya. Kilala ko si Tia Tessie sa pagiging bungangera. Kung malalaman niyang ibinigay ng asawa niya ang kanilang pera sa isang lubog sa utang na pamangkin, paniguradong wawasakin niya ang kanilang bahay at magpapaanul ng walang pakundangan. Tinabig ni Tio Boyet ang aking kamay at hinawakan ng mahigpit ang aking magkabilang balikat. Ang ulan ay umaagos sa kanyang pangingitim na mukha na puno ng mga kulubot mula sa pagbibilad sa araw at ulan sa construction site. Pilit niyang ipinasok ang passbook sa bulsa ng aking jacket at isinara ang zipper nito. Patuloy sa pag-ihip ang malakas na hangin na nagpapalipad sa kanyang manipis na raincoat sa gitna ng kadiliman. Nagpambuno kaming dalawa sa ilalim ng puno ng akasya, walang ibang tao sa paligid. Umatras ako ng isang hakbang upang ilapag ang passbook sa upuan ng kanyang bisikleta at tumakbo, ngunit mabilis na nahawakan ni Tio Boyet ang laylayan ng aking damit. Ang kanyang determinadong mga mata ay hindi nagpapahintulot na tanggihan ko ang kanyang alok. Nang makita niyang pilit ko itong tinatanggihan, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ako ng napakalakas. Ang tunog ng sampal ay nangibabaw sa ingay ng malakas na ulan. Itinuro niya ang kanyang hintuturo sa aking mukha at galit na sinabihan ako na itigil ang pagiging ma-pride lalo na't nasa bingit ako ng kamatayan. Ipinaliwanag ni Tio Boyet kung saan galing ang 70,000 piso. Ito ang lahat ng kanyang dugo, pawis, at luha na tinitipid niya. Pinagkaitan niya ang kanyang sarili ng maayos na damit at masarap na pagkain sa loob ng 20 taong paghalo ng semento at pagbubuhat ng hollow blocks sa mainit na araw. Itinago niya ang perang ito kay Tia Tessie, na may layuning ipaayos ang kanilang tagping-tagping bahay, makalipas ang ilang taon, at bilang pondo para sa kasal ng nag-iisa nilang anak na lalaki. Hinawakan ni Tio Boyet ang aking kamay, humina ang kanyang boses at sinabing ang tanging dahilan kung bakit niya ibinibigay ang kanyang buong kayamanan ay dahil sa pagmamahal sa kadugo. Sinabi niya na mula nang mamatay ang aking mga magulang sa aksidente, nakita niya akong lumaki ng ulila sa kalinga ng aming lolo at lola. Nakita niyang marami akong dinanas na hirap kumpara sa ibang bata. Ang mga kamag-anak tulad ni Tio Carlos at Tia Carmen ay lumalapit lamang noong mayaman ako, ngunit nang maghirap ako ay itinuring akong basahan. Hindi niya kayang makita ang kaisa-isa niyang pamangkin na mamalimos o mamatay sa tabi ng highway. Paulit-ulit siyang nagbilin na walang alam si Tia Tessie sa passbook na ito. Siya na daw ang bahalang gumawa ng paraan para itago ang katotohanan, at sinabing gamitin ko ito ng walang pag-aalinlangan bilang puhunan. Pagkarinig sa mga tapat at nagmumula sa pusong salita ng isang mahirap na karpintero, tila nagkabuhol-buhol ang aking lalamunan. Ang kanyang magagaspang na kamay, na puno ng kalyo at sugat dahil sa pagkaagnas ng semento, ay mahigpit na nakahawak sa akin, nagbibigay ng init. Umatras ako ng 2 hakbang at lumuhod sa putikan sa ilalim ng puno ng akasya, walang pakialam kung madumihan ang aking damit. Kahit pilit akong pinapatayo ni Tio Boyet dahil sa pagkataranta. Ibinaba ko ang aking ulo at yumukod ng 3 beses sa lupa. Ang ulan ay tuluyang bumasa sa aking mukha. Nakatingin sa taong puno ng sakripisyo sa aking harapan, sumumpa ako ng malakas sa ilalim ng ulan. Sumumpa ako sa kaluluwa ng aking lolo't lola,
at sa aking sariling buhay, na darating ang araw na babalik ako at susuklian ng libu-libong beses ang kanyang utang na loob. Pinilit akong patayuin ni Tio Boyet, tinapik ng malakas ang aking balikat at mabilis na sumakay sa kanyang bisikleta. Nagpedal siya pabalik sa barangay at unti-unting naglaho sa dilim ng gabi, nag-iwan ng banta na umalis na ako bago pa sumikat ang araw at may makakita sa akin. Isinilid ko ang plastik na naglalaman ng passbook sa pinakaloob ng aking jacket, tumalikod, at naglakad patungo sa terminal sa highway. Sumakay ako ng RORO bus patungong Mindanao. Dala ang 70,000 pisong ipon ng aking tiyuhin para sa kanyang pagtanda. Dala ko rin ang puot sa mga taong walang utang na loob at ang determinasyong magtagumpay sa anumang halaga. Tumuloy ako sa Katimugan upang maghanap buhay. Mahigit 3.5 taon ang lumipas. Sa isang araw ng tag-araw, ang mahabang biyahe ng bus ay huminto rin sa terminal sa Davao. Pagbaba ng bus, ang mainit at maalinsangan na hangin ng siyudad ay sumalubong sa aking mukha. Bitbit ang backpack na naglalaman ng ilang lumang damit at ang passbook ni Tio Boyet na nakatago sa aking damit, naglakad ako para maghanap ng murang paupahan. Nakahanap ako ng maliit na kwarto na gawa sa yero, sa dulo ng isang masikip na eskinita. Nagbayad ako ng 1 buwang advance sa may-ari at itinago ang passbook sa ilalim ng aking maletang may passcode. Kinabukasan, sumakay ako ng jeep papunta sa pinakamalapit na bangko at ini-withdraw ang buong 70,000 piso at inilipat ito sa bago kong personal account para mas madaling gamitin araw-araw. Hawak ang perang magsisilbing pangalawang buhay ko. Nagpasiya akong bumalik sa agrikultura, ang tanging industriya na alam kong patakbuhin at kabisado ko ang bawat sulok. 1 linggo akong nag-ikot at nag-survey sa Bangkerohan Market at iba pang bagsakan ng prutas. Maingat kong isinulat ang bawat pagbabago ng presyo. Nang mapansin kong hirap ang mga supplier mula sa mga malalayong probinsya na magdala ng produkto sa lungsod dahil sa kakulangan sa truck, hindi ako nag-atubiling maglabas ng pera. Bumili ako ng isang second-hand na elf truck na nagkakahalaga ng mahigit 250,000 piso mula sa isang nagbebenta na gipit din sa pera. Ang natitirang pera ay ginamit ko bilang puhunan. Ako mismo ang nagmaneho patungo sa mga sakahan at plantasyon sa iba't ibang parte ng Mindanao upang mamili ng durian, pomelo, at mangga. Sa mga unang araw ng aking negosyo, ako ang naging driver at kargador. Kumakain at natutulog ako sa loob ng masikip na cabin ng truck, at tinapay lang ang madalas kong kinakain para makatipid. Ang mga prutas na nabili ko mula sa mismong mga magsasaka ay dinadala ko diretsyo sa malalaking palengke dahil inalis ko ang mga middleman. Naging malaki ang aking tubo. Sa loob lamang ng 6 na buwan, dahil sa walang tigil na pagmamaneho araw at gabi kahit pa holiday, nabawi ko ang 700,000 pisong puhunan ko at kumita pa ng 100,000 piso. Upang mapalawak ang negosyo, ibinenta ko ang lumang truck, umutang sa bangko, at bumili ng 3 bagong refrigerated vans. Nagpost ako ng job hiring at kumuha ng 3 profesional na driver na may shifting schedule. Patuloy na umunlad ang aking negosyo. Dahilan upang makaipon ako ng mahigit 10 milyong piso sa aking unang taon ng pagbabanat ng buto sa malayong probinsya. Ang tunay na malaking pagbabago sa aking buhay ay dumating sa kalagitnaan ng 2nd taon ng isang malaking dayuhang kumpanya ang naghahanap ng supplier ng roasted cashew nuts para i-export sa Europa. Walang lokal na pabrika ang makapag-supply ng ganitong kalaking demand. Nakita ko ang gintong oportunidad, kaya itinaya ko ang lahat ng aking pera at ginawang collateral ang aking mga truck upang bilhin ang shares ng isang bumabagsak na pabrika ng kasoy sa Palawan. Nang makuha ko ito, ako mismo ang namahala sa pag-aayos ng production line. Tinaasan ko ang sahod ng mga batikan na manggagawa para hindi sila umalis at binantayan ko silang magtrabaho ng 3 shift nang walang tigil sa loob ng 2 buwan para umabot sa deadline ng kliyente. Naging matagumpay ang unang export namin na nagdala ng napakalaking tubo. Higit sa lahat, nakabuo kami ng matibay na tiwala sa mga internasyonal na kliyente. Dahil dito, natapos ko ang pagpaparehistro ng aking bagong kumpanya na Agri-Pilipinas Corp at nag-expand pa sa ibang produktong pang-agrikultura. Lalong lumaki ang perang pumapasok sa aking account kaya nag-invest na rin ako sa industrial real estate. Ginamit ko ang aking mga koneksyon upang bumili ng mga lupang agrikultural malapit sa mga export processing zones, ipinabago ang uri ng lupa at nagpatayo ng mga modernong warehouse para paupahan sa mga dayuhang kumpanya. Lumipas ang mahigit 3.5 taon
Mula nang umalis ako sa aming bayan, nang walang dala kundi ang passbook ng aking tiyuhin. Ngayon, nasa pinakamataas na posisyon na ako bilang chairman of the board ng isang multinational conglomerate. Inilipat ko ang head office ng aming kumpanya sa isang malaki at marangyang building sa gitna ng BGC, Bonifacio Global City. Tumaas sa libo-libo ang bilang ng aking mga empleyado at ang aking personal na yaman ay tinatayang nasa daan-daang milyong piso. Matibay na ang pundasyon ng aking tagumpay. Dumating na ang oras para bumalik at magbayad ng utang na loob. Lunes ng umaga, nakaupo ako sa pinakamataas na upuan sa meeting room sa ika-labali mapalapag, nagbibigay ng mga utos sa aking mga branch managers bago ako umalis. Pagkatapos kong suriin ang financial report para sa third quarter, pinirmahan ko ang mga bagong investment contracts at tinapos ang meeting. Lumabas isa-isa ang mga department heads at ang tanging naiwan ay si Trina, ang aking personal secretary na kasama ko na simula noong itinatag ko ang kumpanya. Tinapik ko ang aking daliri sa glass table at inutusan si Trina na i-cancel ang lahat ng aking schedule sa susunod na 10 araw. Sinabi ko sa kanya na uuwi ako sa probinsya para asikasuhin ang mga personal na isyu ng pamilya at para dumalo sa nalalapit na anibersaryo ng kamatayan ng aking lolo, Babang Luksa. Binuksan ni Trina ang kanyang tablet at maingat na itinala ang aking utos para ibigay ang mga gawain sa Vice President for Operations. Nang matapos siyang magtala, nagbigay ako ng isa pang serye ng kakaibang utos na kailangang panatilihing lihim. Inutusan ko si Trina na makipag-ugnayan sa bangko at mag-withdraw ng 45 milyong piso sa pinakamataas na denominasyon tig-1,000. Ipahati ito sa 5 aluminum briefcases na may passcode. Pagkatapos, inutusan ko siyang ihanda ang isang convoy ng maiitim at kumikinang na Maybach at magsama ng mga bodyguards na nakasuot ng itim na suit. Ang buong team na ito ay hindi pwedeng sumabay sa akin pauwi. Kailangan nilang mag-check-in sa isang malaking hotel na 10 kilometro ang layo mula sa aming barangay. Lalabas lang sila kapag nagpadala ako ng location via text message kasama ang aking secret signal. Nang marinig ang aking mga kakaibang utos, nagulat si Trina pero napanatili niya ang pagiging propesyonal. Tumango siya at kinumpirmang aayusin niya ang lahat ng walang palya. Matapos magbilin, sumakay ako sa aking personal na sasakyan at umalis ng BGC patungo sa isang palengke sa labas ng Metro Manila para humanap ng ukay-ukay. Pumarada ako sa isang bakanteng lote at pumasok sa loob ng palengke na maraming bunton ng mga lumang damit sa ibabaw ng mga latag na trapal. Pagkatapos ng halos 1 oras na pagpili, nakabili ako ng isang kupasing military green na jacket na may punit sa siko, isang lumang pantalon na hapit at manipis na ang tela, at isang pares ng sapatos na bumubuka na ang swelas. Nagbayad ako ng 30 piso sa may-ari, isinilid ang mga ito sa isang itim na plastic bag, at nagmaneho pabalik sa aking luxury condo. Pagkapasok ko sa aking malawak na kwarto, hinubad ko ang aking mamahaling suit na nagkakahalaga ng libu-libong piso at isinuot ang mga sirang damit na binili ko. Sa harap ng salamin, ginulo ko ang aking maayos na gupit, nagpahid ng kaunting uling sa aking mga pisngi at mga kamay para magmukhang pagod at kaawa-awa. Ang pagpapanggap na mahirap at pag-arte bilang isang taong nagtatago mula sa utang na bumabalik sa probinsya ay hindi basta-basta desisyon. Kailangan ko ng pinakatotoong pagsubok upang makita ang tunay na ugali ng mga tao pagkatapos ng 3.5 taon ng pagkakalayo. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata ang reaksyon ni na Tio Carlos, Tia Carmen, at iba pang kamag-anak kapag nakita nila ang pamangkin na itinaboy nila noon na bumabalik na walang dala at punit-punit ang suot. Ang pinakamahalaga, gusto kong lihim na obserbahan ang kasalukuyang buhay ni Tio Boyet upang malaman kung may problema siya para masuklian ko ng buo ang kanyang kabutihan. Nagbalot ako ng 2 pang lumang damit at inilagay sa isang bulok na backpack. Nagbulsa ako ng kaunting barya, iniwan ang lahat ng aking bank cards, mamahaling cellphone, at relo sa aking desk. Ang tanging dala ko lang ay isang mumurahing keypad phone. Gagamitin ko lang ito para makausap si Trina kung kinakailangan. Inilak ko ang pinto ng aking kondo at bumaba sa basement gamit ang elevator. Imbes na magmaneho ng sariling sasakyan, nag-book ako ng Grab papunta sa terminal ng bus sa Cubao at bumili ng tiket para sa provincial bus. Nakipagsiksikan ako sa maraming tao, umakyat sa bus na amoy gasolina at pawis. Umandar na ang bus at nanginginig na umalis sa terminal. Dala nito ang isang multimillionaire na chairman of the board
na nagbabalat kayong isang nagugutom na pulubi patungo sa probinsyang puno ng pait at utang na loob. Ang biyaheng inabot ng halos 5 oras ay nagtapos din ng businahan ng driver ang kalsada at tumabi sa highway. Pagbaba ng bus, inayos ko ang aking punit na jacket at bitbit ang aking bulok na bag. Naglakad ako papunta sa arko ng barangay kung saan nandoon ang puno ng akasya. Ang dating maputik na kalsada ay maayos at sementado na. Maraming bagong estilo ng bahay ang nakatayo sa magkabilang gilid ng daan. Mainit ang araw at tahimik ang kalsada. Tanging ang ingay lamang ng makinang panggiling ng palay mula sa isang maliit na bodega ang naririnig. Yumuko ako at kinaladkad ang aking sapatos na bumubuka ang swelas sa ibabaw ng mainit na semento. Pagdaan ko sa sari-sari store ni Aling Rosa sa ilalim ng puno, nakuha ko ang pansin ng ilang lalaking nakatambay at nag-iinuman. Si Aling Rosa, nangumunguya ng mani, ay pinandilatan ako ng mata mula ulo hanggang paa bago sumigaw at tinawag ang aking pangalan. Pinalo niya ang kanyang hita at isinigaw sa buong tindahan na si Nate na nabaon sa utang at tumakas noon ay naglakas loob pang bumalik. Ibinaba ng mga tambay ang kanilang baso at nagsimulang magtsismisan. Lumapit si Mang Tonyo, isang tricycle driver, at mapangutyang nagtanong kung bakit hindi pa daw ako nakukulong gayong ilang taon na akong nagtatago sa bangko. Hindi ako sumagot, tumango na lamang at patuloy na naglakad papasok sa barangay. Ang tsismis ay kumalat na parang apoy, mas mabilis pa sa mga hakbang ko. Sa paglalakad ko sa kalsada, ang mga kapitbahay na nagbibilad ng palay ay napahinto sa kanilang ginagawa. Nakasandal sila sa kanilang mga walis, puno ng pagdududa at pang-aalipusta ang kanilang mga mata. Isang babaeng buhat ang kanyang anak ang mabilis na isinara at inilak ang kanilang gate nang makita ako. Ang tunog ng kandado ay malakas na umalingaw-ngaw. Isang kapitbahay na katabi ng lumang bahay ni na Lolo ang tumakbo sa bakod na may gumamela at pasigaw, na nagtanong kung umuwi ba ako para mamalimos at mamerwisyo muli ng mga kamag-anak. Patuloy ang pangungutya nila sa akin. Nagbulungan silang nalugi raw ulit ako sa Mindanao. Hindi makasurvive kaya napilitang bumalik para nakawin ang bawat piso ng aking pamilya. Walang sino man ang nagtanong kung paano ako nabuhay sa nakalipas na 3.5 taon. Tanging ang punit kong damit, ang sirang sapatos, at ang aking pagiging gusgusin ang kanilang tiningnan. Hinayaan ko lang pumasok at lumabas sa aking tainga ang kanilang mga maaanghang na salita. Nananatiling kalmado ang aking mukha, at patuloy akong naglakad patungo sa gitna ng barangay. Ang unang target ko ay ang 3 palapag na bahay ni na Tio Carlos, kung saan ako walang awang itinaboy noong nakaraang 3 taon. Pagdaan ko sa plaza, nakasalubong ko ang pinsan kong si Tony, ang nag-iisang anak ni Tio Carlos. May kinakausap siya sa cellphone habang nakatayo sa tabi ng isang makinis na NMAX. Nang makita niya ang aking kaawa-awang itsura, ibinaba niya ang kanyang telepono, nangunot ang noo sa pandidiri, at dumura sa lupa. Hindi man lang ako binati ng aking pinsan, sumakay siya sa motor, at pinaharurot ito sa aking harapan. Sadyang nagpaikot-ikot pa siya para tumalsik ang alikabok sa aking pantalon. Pinagpagan ko ang alikabok, at nagpatuloy sa paglalakad sa pamilyar na eskinita. Habang papalapit ako sa bahay ni Tio Carlos, ang mga alaala ng umagang iyon na may hawak akong papel ng pagkabangkarote ay muling nagbalik. Epektibo talaga ang pagbabalat kayo ko bilang isang hampas lupa at bigong tao. Ipinakita nito ang tunay na pag-uugali, pagiging sakim sa yaman, at kawalan ng awa ng mga taong kadugo ko. Mahigpit kong hinawakan ang tali ng aking bag, huminga ng malalim, at inihanda ang aking sarili sa mga pinakamasasakit na salitang sasalubong sa akin sa likod ng malaking gate ng kanilang bahay. Pagdating ko, napansin kong mukhang bagong pintura ang kanilang bahay at ang garahe ay gawa na sa makinis na tiles. Pinindot ko ang doorbell at hinintay ng ilang minuto hanggang may marinig akong mabibigat na yabag mula sa sala palabas. Nakasuot si Tio Carlos ng mamahaling barong Tagalog, may hawak na tasa ng kape habang lumalapit sa gate. Nang makita niya akong nakatayo na mukhang gusgusin at punong-puno ng alikabok, agad na nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat sa loob ng ilang segundo, napaatras siya ng isang hakbang, at mahigpit na hinawakan ang kandado, na tila natatakot na papasok ako sa loob. Sadyang pinababa ko ang aking boses, at mahinahong nagtanong kung kamusta na ang kanilang kalusugan. Imbes na sumagot, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa.
Ang kanyang mukha ay punong-puno ng matinding pandidiri. Tumikim siya at pagalit na nagtanong kung saan daw ako nagtago at bakit hindi pa ako namatay sa gutom, at ngayon ay bumalik pa ako para idamay ang pamilya nila sa mga utang ko. Mula sa kusina, narinig ng kanyang asawa ang ingay kaya patakbo itong lumabas. Nang makita ako, agad itong namaywang. Itinuro ang kanyang daliri sa aking mukha at nagsimulang manigaw. Sumigaw siya na malapit na ang anibersaryo ng pagkamatay ni Lolo at naghahanda sila ng marangyang piging. Tapos bigla raw akong susulpot na parang salot para dumihan ang kanilang pamamahay. Nagpanggap akong naluluha at nakayukong nagpaliwanag na nalugi ang aking negosyo sa Mindanao. Kinumpiska ang aking mga gamit, kaya napilitan akong umuwi para makitira ng ilang araw. Nangako akong sa sahig lang ng kusina matutulog. Kahit tirang pagkain at panis na ulam ay kakainin ko. Sinabi ko na pagkatapos ng anibersaryo ni Lolo, maghahanap agad ako ng trabaho bilang kargador para makabayad ng utang. Hindi pa ako natatapos magsalita nang iitsa ni Tio Carlos ang natitirang kape mula sa tasa papunta sa aking direksyon. Ilang patak ang tumama sa aking pantalon. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin at binitawan ang mga mabibigat na salita. Sinabi niya na walang tirang pagkain para sa isang palamunin at kung mamatay man ako sa gutom ay pumunta daw ako sa basurahan. Huwag na huwag kang tatapak dito kahit isang hakbang. Sumingit ang asawa niya. Walang utang na loob. Dati sinusubukan mong umutang. Ngayon nagpapaawa effect ka para magnakaw ng gamit dito sa bahay. Mula sa ikalawang palapag, dumungaw ang pinsan kong si Tony sa balkonahe at pasigaw na ng insulto na kahiya-hiya daw ako sa pamilya, kaya daw ako pinalayas ng mga magulang ko ay dahil pabigat ako. Nagtulungan silang tatlo na laitin ako gamit ang mga pinakamasasakit na salita para hiyain ang isang kamag-anak na nakayuko sa labas ng kanilang gate. Masakit sa tainga ang mga panlalait ngunit hindi na ako nagulat. Sa halip, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan dahil tuluyan ko nang nakita ang tunay na kulay nila, wala ng ilusyon ng pagmamahal sa pamilya. Nanatili akong tahimik ng ilang minuto at kabisado ang bawat galit at mapangmatang mukha nila. Nang makita ni Tio Carlos na hindi pa ako umaalis, hinawakan niya ng mahigpit ang gate at malakas itong isinara. Ang tunog ng padlock ay malakas na isinara ang lahat ng pintuan para sa akin. Mula sa loob, narinig ko ang reklamo ng asawa niya at ang paglakas ng TV ni Tony para takpan ang ingay mula sa labas. Tiningnan ko ang matataas na pader na may mga bubog ng bote sa ibabaw at tumalikod. Ang misyon ko sa kanilang bahay ay tapos na. Ang tanging pakialam ko na lang ngayon ay hanapin ang bahay ni Tio Boyet. Naglakad ako sa gilid ng irigasyon, binilisan ang aking mga hakbang, habang nakakaramdam ng kaba at pananabik na muling makita ang pinakamalaking benefactor ng aking buhay. Pagkatapos ng mahigit 3 taong paghihintay, lumiko ako sa isang maliit at pamilyar na eskinita papunta sa ibabang bahagi ng barangay. Dinala ako ng aking alaala sa isang parisukat na lupa sa tabi ng malaking bunton ng dayami kung saan itinayo ni Tio Boyet ang kanyang simpleng bahay na gawa sa yero at plywood. Nang marating ko ang lokasyon, isang 2 palapag na konkretong bahay na kulay asul na bagong gawa ang bumungad sa akin. Nakakandado ang gate at maraming damit pambata ang nakasampay sa bakuran kasama ang ilang e-bike. Tumigil ako sa gilid ng kalsada, lumingalinga, iniisip na baka nagkamali ako ng pinuntahan dahil ibang-iba na ang paligid. Isang matandang babae mula sa sari-sari store, sa tapat ang lumabas na may hawak na walis tingting para maglinis ng kalsada. Nang makita akong nakatitig, nagtanong siya kung sino ang hinahanap ko. Sumagot ako. Hinahanap ko po ang bahay ni Tio Boyet, yung karpintero. Pamangkin niya po ako. Nang makilala ako, huminto ang matanda, umiling, at ikinuwento ang buong pangyayari. Sinabi niya na naibenta na ni Boyet ang lupang ito mahigit 2 taon na ang nakararaan. Ibinenta ito para patayuan ng bagong bahay. Pagkatapos niyon, lumipat si Boyet sa isang bakanteng lote sa dating gawaan ng Laryo at nagtayo ng barong-barong doon. Pagkarinig sa balita, tila may bumara sa aking lalamunan. Nagpasalamat ako sa matanda at mabilis na naglakad papunta sa kalsada na nag-uugnay patungo sa mga palayan. Nilampasan ko ang mga puno ng kawayan. Bumungad sa akin ang isang masukal at abandonadong lote na puno ng basag na bato at matataas na talahib. Sa gitna nito ay may isang sira-sirang barong-barong na pinagtagpi-tagping kinakalawang na yero at mga punit na trapal.
Ang 4 na sulok nito ay itinali gamit ang mga alambre na nakakabit sa mabibigat na bato para hindi liparin ng bagyo. Sa paligid ng barong-barong, may mga sako na puno ng mga plastic bottle, karton, at scrap metal bakal bote. Papasok pa lang ako sa mabatong bakuran nito, nakita ko ang isang payat na lalaki na hirap buhatin ang isang mabigat na sako mula sa direksyon ng basurahan. Nakasuot ang lalaki ng marumi at punit-punit na damit trabaho na nakalabas na ang buto sa balikat. Ang kanyang kanang binti ay nakabaluktot ng kakaiba mula sa tuhod, at siya ay paika-ikang naglalakad, hirap na hirap ibalanse ang katawan. Sa bawat hakbang, kailangan niyang hilahin ang mabigat na sako sa lupa. Nang titigan ko ang kanyang umiitim at nangangayat na mukha sa ilalim ng sirang salakot, nakilala kong si Tio Boyet iyon. Sa loob lamang ng higit 3 taon, ang dating matikas na karpintero ay tumanda ng 10 taon. Ang kanyang buhok ay halos puti na lahat. Mabilis kong ibinaba ang aking backpack sa lupa, tumakbo papunta sa kanya at tinulungan siyang buhatin ang sako mula sa kanyang balikat. Sa sobrang gulat, napaatras si Tio Boyet at tumingin sa akin. Nang makilala niya ang pamangkin niya, nanlaki ang kanyang malalalim na mata, nanginginig na binitawan ang sako. Bumagsak ang sako na puno ng lata ng beer at bakal na nagdulot ng malakas at matinis na tunog sa lupa. Natigilan si Tio Boyet ng ilang segundo. Bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na boses. Hinawakan kong maigi ang kanyang magagaspang na kamay na puno ng mga sariwa at duguan na sugat, at malakas na tinawag ang kanyang pangalan. Kumurap-kurap si Tio Boyet. Pinunasan ng manggas ang kanyang pawisang noo, at hinatak ako papasok sa barong-barong. Pinakiramdaman niya ang aking mga braso, tiningnan ang aking punit na jacket. Sa kanyang paos na boses, sunod-sunod siyang nagtanong. Tinanong niya kung paano ang negosyo ko sa Mindanao, at bakit ganito ang kinahinatnan ko. Bakit mukhang pulubi ang aking damit. Nagpanggap akong ibinaba ang aking tingin, at malungkot na sumagot, sinabing muli akong nalugi, walang natira, at binugbog ng mga nagpapautang, kaya napilitan akong tumakas, at sumakay pabalik ng probinsya. Pagkarinig niya, napabuntong hininga si Tio Boyet. Hila-hila ang kanyang pilay na binti. Naglakad siya palapit sa kawayang kama, papag sa sulok ng barong-barong. Pinaupo niya ako sa banig, tinapik-tapik ang likod ko, at inalo ako. Sinabi niya na ang pagkabangkarote sa negosyo ay normal, habang buhay ang tao ay may pag-asa at hindi dapat sumuko. Iniiwas ang aking mga mata mula sa mapagmahal niyang tingin. Itinuro ko ang kanyang pilay na binti at ang mga kalakal sa labas. Pilit ko siyang tinanong kung bakit niya kinailangang ibenta ang kanyang bahay at tumira sa ganitong kaawa-awang sitwasyon sa basurahan. Nang tanungin ko siya tungkol sa bahay at sa binti niya, nanahimik siya at lumingon sa kabilang direksyon. Kumuha siya ng lokal na tabako, sinindihan ito, at humithit ng malalim. Nagbuga siya ng makapal na usok na pumuno sa sulok ng tent, at sinimulang ikwento ang mga kahindik-hindik na pangyayari sa nakalipas na mahigit 3 taon. Sa unang buwan pa lang matapos kong umalis dala ang pera, naglilinis si Tia Tessie ng aparador at natuklasan na nawawala ang passbook. Nagwala siya at hinalughog ang buong bahay para hanapin iyon. Nang hindi na niya maitago, inamin ni Tio Boyet na ibinigay niya ang buong 700,000 piso sa akin para magamit sa paghahanap buhay sa Mindanao. Pagkarinig ng totoo, sumabog sa galit si Tia Tessie, tumakbo sa bakuran, at sumigaw. Nang hapong iyon din, tinawag niya ang kanyang 3 kuya, may dalang mga kahoy, at pinagbabasag ang lahat ng kagamitan sa bahay. Pinipilit si Tio Boyet na tawagan ako para ibalik ang pera. Ipinagtanggol ako ni Tio Boyet at tiniis ang pambubugbog ng mga bayaw niya para lang hindi ibigay ang numero ko. Nang makita niyang hindi na maibabalik ang pera, nag-file ng annulment si Tia Tessie at pinuwersang pumirma si Tio Boyet. Nakuha niya ang kustodiya sa nag-iisa nilang anak at hiningi ang kalahati ng halaga ng bahay at lupa. Wala nang ibang magawa. Ibinenta ni Tio Boyet ang kanyang bahay at lupa sa halagang 0.5 milyong piso. Ibinigay ang kalahati sa kanyang ex-wife at itinago ang natitirang pera. Imbes na bumili ng bagong lupa, idineposito niya ang lahat sa account ng kanyang anak pang kolehiyo. Lumipat siya sa abandonadong lote at nagtayo ng barong-barong. Dahil wala na siyang ipon, kinailangan niyang mag-overtime sa pagiging mason araw-araw, mula madaling araw hanggang hating gabi sa bayan para may panggastos. Dahil sa matinding pagod at kakulangan sa tulog, nangyari ang aksidente sa trabaho.
Habang nagbubuhat ng sako ng semento sa scaffolding sa ikalawang palapag, nadulas si Tio Boyet at nahulog. Bumagsak ang kanyang kanang hita sa tumpok ng mga hollow blocks at nabasag ang kanyang buto. Dinala siya ng kontraktor sa ospital, nag-advance ng 50,000 piso bilang paunang bayad, pero tuluyan na ring nagtago. Sinabi ng doktor na aabuti ng daan-daang libong piso ang operasyon para lagyan ng bakal at paggamot. Tinawagan niya ang kanyang mga kapatid tulad ni Tio Carlos at Tia Carmen, pero puro panlalait at pangungutya lang ang nakuha niya bago nila binabaan ng telepono. Dahil walang pera para magpa-opera, nakiusap siyang sementuhin na lang at nagpumilit na ma-discharge para sa tent na lang magpagaling. Dahil hindi na ibalik sa tamang posisyon ang buto, pagkaraan ng ilang buwang nakaratay, lumiit ang kanyang binti, bumaluktot, at tuluyan siyang naging pilay habang buhay. Nawalan siya ng kakayahang magtrabaho ng mabigat. Lumipat siya sa pagpulot ng basura at pangangalakal malapit sa mga palengke para mabuhay araw-araw. Ang kwento ni Tio Boyet ay umalingaw-ngaw sa masikip at mainit na tent na iyon, dahilan para parang may sumaksak sa aking dibdib. Ang lahat ng trahedyang ito, pagkawasak ng pamilya, pagkawala ng bahay, at pagiging pilay habang buhay, ay nangyari dahil tinulungan niya ako noong gabing bumabagyo. Nakatulala akong nakaupo sa papag, yakap ang aking tuhod, at ipinikit ng mariin ang aking mga mata para pigilan ang pagluha. Mariin kong kinagat ang aking labi, hanggang sa magdugo, para mapigilan ang mga hikbi na kumawala. Inilapag ni Tio Boyet ang kanyang tabako sa lupa, at iniunat ang kanyang manipis na braso para tapikin ang aking balikat. Sinabihan niya ako na huwag sisihin ang aking sarili. Ang aksidente ay tadhana daw niya. At si Tia Tessie ay sadyang mababaw lang ang pag-ibig, kaya maiiwan din siya kahit kailan. Sabi niya, basta nakauwi ako ng ligtas, kahit pabangkarote at walang pera, ay magtutulungan kaming dalawa para mabuhay. Hindi naman kami mamamatay sa gutom sa pangangalakal ng basura. Ang pagiging mapagpatawad ng aking pilay na tiyuhin ay mas lalong nagbigay sa akin ng determinasyon na parusahan nang nararapat ang mga sakim na kamag-anak sa gaganaping anibersaryo. Matapos ikuwento ang nangyari sa kanyang pamilya, tiningnan ni Tio Boyet ang suot kong gusgusin at punit na damit, maging ang sirang sapatos ko. Tinanong niya ako kung mula ba umaga pag-alis ko hanggang tanghali, ay nakakain man lang ba ako kahit isang butil ng kanin. Hindi niya inintay ang sagot ko. Kaladkad ang kanyang pilay na binti, lumapit siya sa lutuan sa sulok ng barong-barong na gawa lang sa pinagpatong na mga bato. Kumuha siya ng bote ng gas. Binuhusan ng kaunti ang lumang kalan na degasolina at sinindihan gamit ang posporo. Ang asul na apoy ay nagningas kasabay ng umaalingasaw na amoy ng gas. Naglagay si Tio Boyet ng nayuping kaldero sa apoy. Binuhusan ng tubig. Habang hinihintay itong kumulo, hawak niya ang kanyang balakang na nahihirapang tumayo. Naglakad siya patungo sa isang tagpi-tagping kabinet na gawa sa kahoy at nakasabit sa gilid ng tent. Nangalakal siya at nakakuha ng isang pakete ng pinakamurang Lucky Me noodles. Sumunod ay nakapansin siya sa isang maliit na basket. Maingat niyang dinampot ang kaisa-isang itlog na nandoon. Nang kumulo ang tubig, inilagay niya ang noodles, binasag ang itlog sa gitna, at agad inalis ang kaldero mula sa apoy. Ibinuhos niya ang buong mainit na noodles na may itlog sa isang basag na mangkok. Buhat-buhat ng dalawang kamay niya ang mainit na sabaw, at inilapag ito sa banig sa harapan ko. Pagkatapos kong bigyan ng pagkain, bumalik si Tio Boyet sa sulok ng kusina at kumuha ng isang Tupperware na may malamig na bahaw mula pa kaninang umaga. Kumuha siya ng kalahating mangkok ng matigas na bahaw, nilagyan ng toyo upang may lasa, at hinalo. Dala-dala ang bahaw na may toyo. Umupo siyang muli sa harapan ko at inutusan akong kainin na ang mainit na noodles bago ito lumamig. Habang nakatingin sa mangkok ng noodles na nandoon ang nag-iisang itlog na inilaan para sa akin, at pagtingin sa bahaw at toyo sa kanyang kamay, lumuha ang aking mga mata. Tinulak ko ang mangkok pabalik sa kanya, at ipinilit na siya ang kumain ng may itlog upang lumakas ang kanyang katawan. Nagdahilan na nahilo ako sa bus, at hindi kayang lunukin ang sabaw. Nangunot ang noo ni Tio Boyet, itinulak pabalik ang mangkok sa akin, inilapag ng malakas ang kutsara, at sinabing, noong bata ka pa at mamalengke ang lolo at lola mo, lagi ka nilang itinatabi ng pagkain. Ngayong patay na sila, responsibilidad ko na pakainin ka ng maayos. Sinabi niyang ang pilay niyang paa ay hindi masyadong gumagalaw kaya hindi na kailangan ng masarap na pagkain.
Samantalang ako daw ay bata pa at kailangan ng lakas para makaisip ng paraan na makahanap ng pagkakakitaan at makapagsimula uli. Ang mga simpleng salita ng isang mabait na karpintero ay puno ng walang hanggang pagmamahal. Hawak ko ang mainit na mangkok ng noodles sa aking mga kamay. Bawat subo ko ay masakit sa dibdib. Ang lasa ng murang noodles at itlog ay naging pinakamasarap na pagkaing natikman ko, isang chairman of the board na may halagang daan-daang milyong piso sa loob ng nakalipas na 3.5 taon. Habang ginunguya ni Tio Boyet ang kanyang tuyong kanin, tinanong niya kung balak ko bang manatili sa probinsya o bumalik sa Maynila. Pinayuhan niya akong wag nang magpakita kina Tio Carlos at Tia Carmen kailanman. Silang lahat ay walang awa at pera lang ang alam. Kung makita daw nila akong gusgusin, tiyak na iinsultuhin lang ako. Nang mabilis na naubos ang kanyang bahaw, tumayo si Tio Boyet at iniligpit ang aming kinainan. Dinala niya ang mangkok sa isang maliit na batya sa labas ng tent para hugasan. Naririnig ko ang lagitik ng mga pinggan at kubyertos na nag-uumpugan. Ininom ko ang huling patak ng sabaw, inilapag ang walang laman na mangkok sa lupa, at tiningnan ang buong paligid sa loob ng sirang tent. Lahat ng gamit mula sa kusina hanggang higaan ay napakabasura, at hindi ko maisip kung paano pinagtiyagaan ng isang taong nagmamay-ari noon ng malaking bahay at lupa. Pagkatapos maghugas, pinunasan ni Tio Boyet ang kanyang basa at maduming mga kamay sa pantalon, at paika-ikang lumapit sa akin. Napakaseryoso ng kanyang mukha na parang gagawa ng mahalagang desisyon. Inutusan niya akong manatiling nakaupo sa papag, habang dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinakasulok ng tent, kung saan nakatambak ang ilang mabahong sako ng lumang damit. Hinawi niya ang mga sako para ipakita ang mamasa-masang lupa sa ilalim. Kinuha niya ang isang sirang paleta. Lumuhod siya at sinimulang hukayin ang matigas na lupa. Matapos makahukay ng ilang pulgada, isinawsaw niya ang kanyang kamay at hinugot ang isang kinakalawang na lata ng biskwit mula sa lupa. Pinunasan ang mga putik at dumi. Maingat na binuhat ni Tio Boyet ang lata, gamit ang dalawang kamay pabalik sa akin. Umupo siya sa banig at ginamit ang paleta para buksan ang lata. Sa loob ng kinakalawang na lata, may isang itim na plastik na nakatali ng mahigpit ng maraming beses. Kinagat niya ang goma upang putulin ito, binuksan ang plastik, at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa gitna ng banig. Daan-daang gusot at lumang perang papel, na unti-unting iniunat at pinaghiwalay, ang lumitaw sa aking harapan. Karamihan dito ay puro 20, 50, at tig-100. May ilang nakatuping 200 na nakabalot pa sa ibang plastik. Inayos ni Tio Boyet ang mga gusot na pera at pinagsama-sama sa isang bundle. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata at nagsalita ng walang kaba. Sinabi niyang ang kabuang halaga ng pera na ito ay eksaktong 20,000 piso. Ito ang perang naipon niya piso-piso mula sa pagbebenta ng bakal at bote, kasabay ng hindi niya pagkain sa loob ng mahigit 3 taon. Itinatago niya ito para sana sa oras ng sakit o ospital dahil wala nang ibang mag-aalaga sa kanya. Hindi pa man ako nakakapagsalita, kinuha niyang mahigpit ang bundle ng pera at ipinilit sa bulsa ng aking punit na jacket. Inutusan niya akong tanggapin ito at sumakay ng unang bus bukas ng umaga pabalik ng Maynila. Sinabi niyang gamitin ko ito para makapag-down payment sa upa, makabili ng maayos na damit, at makapag-apply ng trabaho sa mga kumpanya doon. Huwag na huwag ko raw ubusin ang aking buhay sa mahirap at naghihikahos na probinsyang ito. Nang makitang ibinibigay niya ang kanyang huling ipon sa ikalawang pagkakataon, pilit kong hinugot ang pera at inilapag pabalik sa banig. Idinahilan kong may kapansanan at madalas magkasakit si Tio Boyet, kaya kailangan niya ang pera para pambili ng gamot. Samantalang ako ay malakas pa at kayang magtrabaho bilang kargador para kumain, kaya hindi ko kukunin ang pinaghirapang dugo at pawis niya. Nang pilit kong tinanggihan, namula sa galit ang mukha ni Tio Boyet. Hinawi niya ang pera, itinuro ako sa mukha, at sumigaw. Sinabi niyang tila siya isang patay buhay na nakatira sa basurahan, at hindi na niya kailangan ng pera. Habang ako ay may mahaba pang kinabukasan na naghihintay, kailangang mag-asawa at magkapamilya. Idiniin niyang kung hindi ko tatanggapin ang pera para magsimulang muli, kukunin niya ang lata at itatapon sa sapa para ipakain sa mga isda, at ituturing niyang hindi na siya nagkaroon ng pamangkin kailanman. Ang mariin at determinadong paninindigan ng lumpong lalaking ito ay labis na nakapagpatigil sa akin.
Ang kanyang mga payat na kamay ay mahigpit na humawak sa aking pulso at muling isinuksok ang nakatuping pera sa aking bulsa. Ang kanyang ginawa na pagpilit sa akin na kunin ang pera ay parehong-pareho sa ginawa niya noong bumabagyo. Ang pagkakaiba lang, ang kanyang sitwasyon ngayon ay sobrang kaawa-awa. Tinutigan ko ang 20-benteng nakadikit sa amoy ng basurahan mula sa isang taong napakahirap. Ikinuyom ko ang aking mga kamao. Ang aking mga kuko ay binaon ko sa aking palad. Tumahimik ako at hindi ko na tinanggihan ang ibinigay niya. Itinago ko ng maayos ang pera sa aking dibdib. Habang sa aking isip, bumubuo na ako ng isang plano kung paano ko wawasakin ang mga taong nagtulak sa lalaking ito sa matinding kahirapan. Habang itinatago ko ang pera, bigla akong nakarinig ng malakas na dagundong ng makina ng motorsiklo mula sa labas ng basurahan. 2 NMAX na nagpapatakbo ng mabilis sa putikan ang biglang pumreno sa harapan mismo ng barong-barong. 3 lalaking tadtad ng tattoo ang bumaba mula rito. Ang nangunguna ay walang iba kundi si Tony, ang anak ni Tio Carlos. Si Tony ay nakasuot ng manipis na polo na bukas ang ilang butones, may nakasupak na sigarilyo sa bibig, at may hawak na mahabang tubo. Pagdating sa pintuan, sinipa ni Tony ang batya ng mga pinggan na huhugasan pa sana ni Tio Boyet. Tumilapon ang mga ito at nagsibasag, lumikha ng nakabibinging tunog. Nagulat si Tio Boyet at pilit na tumayo. Nang makitang andito si Tony para manira, yumuko si Tio Boyet at magkadikit ang 2 kamay sa kanyang dibdib. Nanginginig na tinawag si Tony upang magmakaawa na huwag wasakin ang kaisa-isa niyang tirahan. Dinuraan ni Tony ang mismong sapatos ni Tio Boyet habang pinalo ng kanyang tubo ang gilid ng tent. Malakas na ipinahayag ni Tony na ang lupang ito ay kinukuha na ng lokal na pamahalaan at ang pamilya nila ay nagbayad ng milyones para ipaupa at gawing tambakan ng materyales. Itinuro niya si Tio Boyet sa mukha, tinawag itong pulubi, at sinabing iligal na inaangkin daw ni Tio Boyet ang lupang ito at sinisira ang imahe ng kanilang baryo. Binigyan ni Tony ng ultimatum si Tio Boyet na linisin ang mga basura niya at umalis dito bago maghapon. Kung hindi, tatawag siya ng bulldozer at isisimot ang barong-barong na ito. Hinawakan ni Tio Boyet ang manggas ni Tony at nagmakaawa na bigyan pa siya ng 1 linggo para humanap ng lilipatan at nangakong magbabayad ng upa. Winaksi ni Tony ang kamay niya kaya napaatras at natumba si Tio Boyet. Bumagsak si Tio Boyet sa maruming lupa at tumama ang pilay na binti niya sa bato. Napaaray siya sa sakit, ngumisi si Tony, at sinabing paano siya magbabayad ng upa kung maging bato at buto niya sa katawan ay walang halaga. Maliban na lang daw kung ibebenta niya ang kidney niya. Nang itaas na muli ni Tony ang kanyang tubo para basagin ang kabinet, sumugod agad ako palabas. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Tony sa ere. Madiin ko itong pinisil kaya't napasigaw siya sa sakit at nabitawan ang hawak na bakal na kumalembang sa lupa. Nang makilala niya ako, nanlaki ang kanyang mata sa gulat, pero hindi nagtagal ay nagbago ang reaksyon nito sa pangungutya. Sumenyas siya sa 2 niyang galamay na nakatattoo upang palibutan ako. Itinuro ako ni Tony at sinabing, ang peking CEO na nagtago ng matagal ay umuwi rin sa wakas dito sa tambakan ng basura. Hinarap ni Tony ang kanyang mga kasama at sinabing, ang 2 ito, saktong-sakto. 1 pilay na namumulot ng basura, at 1 pulubi, mga asong kalye na nababagay magsama. Nananatili akong kalmado at pinakawalan ang kamay niya. Pagkatapos ay tumayo sa harapan ng nakadapa kong tiyuhin. Tinitigan ko si Tony sa mga mata at buong tapang na nagsabing, kahit pa nakuha niyo na ang lupaing ito, may batas pa rin na nagsasabing kailangang bigyan ng sapat na oras ang mga nakatira para lumipat. Hinihiling ko na bigyan mo kami ng 3 araw. Pagkatapos ng anibersaryo ng kamatayan ni Lolo, kami mismo ang aalis at ibabalik ang malinis na lote na ito sa inyo. Nang makita ni Tony na matatag at walang kaba ang mukha ko, natigil ang kanyang pagngisi at pinulot ang bakal na direktang itinuro sa aking dibdib. Tinanggap niya ang hiling kong 3 araw, ngunit nagbanta na kung lalampas sa palugit at nakatayo pa rin ang tent na ito, susunugin niya ito upang walang matira kahit ano. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sumakay sa mga motor, pinaingay ang mga ito, at tuluyang umalis. Kinaumagahan, ginising ako ng ingay ng gilingan ng palay mula sa labas. Maagang nagising si Tio Boyet mula 5:00, pumunta siya sa sapa para manguha ng kangkong na iluluto sa almusal. Pagbalik niya dala ang basket ng gulay,
Nagulat kaming makita ang asawa ni Tio Carlos, Tia, na papalapit mula sa daan. Nakasuot ito ng pulang bestida na may nakasabit na gintong kwintas at gumagamit ng abaniko upang itakip sa kanyang mukha dahil sa amoy ng basura. Huminto siya 5 metro ang layo at hindi man lang pumasok, kundi nagsalita mula sa labas. Malakas siyang nagbalita. Mamayang tanghali, ang aming pamilya ay maghahanda ng pinakamalaking piging para sa anibersaryo ng pagkamatay ng inyong lolo. Magpapahanda kami ng 20 lamesa at iimbitahin ang buong barangay at pati ang mayor ng bayan. Ipinagmalaki niyang gumastos daw sila ng ₱250,000 para ipaayos ang lapida, kaya't iniimbitahan nila ang 2 kawawa na dumalo. Puno ng panlalait at pang-insulto ang kanyang tono, na nagpapahiwatig na iniimbitahan nila kami para mapanood ng lahat ang pamangkin nilang CEO na naging pulubi at ang kanyang bunsong kapatid na naging mangangalakal. Nang marinig ang masasakit na salita, itinungo ni Tio Boyet ang kanyang ulo sa mga gulay at umatras. Nanginginig na tumanggi si Tio Boyet, sinabing ang paa niya ay hindi kaya ang mahabang paglalakad at ang kanyang damit ay masyadong madumi at punit-punit. Baka dumihan lang daw niya ang marangyang piging ni Tio Carlos. Sinabi niyang mag-aalay na lang daw siya ng dasal mula sa malayo. Ngumisi ang tiya, itinupi ang abaniko, idinampi sa palad, at sinabing, "Ang imbitasyon ay sinabi ko na. Kung gusto niyong pumunta, desisyon niyo yan. Pero wag na kayong hihingi ng maski ₱1. Nang makaalis na ang tiya, nilapitan ko si Tio Boyet at mahigpit siyang kinausap na kailangan naming pumunta. Ipinaliwanag kong si Lolo ang nag-alaga sa akin, kaya kahit gaano pa katindi ang pangiinsulto sa amin, dapat kaming dumalo at magsindi ng kandila bilang respeto sa yumaong lolo. Nang marinig akong pilitin siya ng mabuti, nag-isip ng matagal si Tio Boyet, bumuntong hininga at sumang-ayon. Pumasok siya sa sulok ng tent upang humanap ng mga damit na maayos-ayos kahit papaano. Habang nagbibihis si Tio Boyet, lumabas ako sa likod ng barong-barong at nagtago sa tambakan ng mga plastik na bote. Kinuha ko ang mumurahing cellphone mula sa loob ng pantalon ko at nagdial sa numero ni Trina, ang sekretary ko sa Maynila. Agad namang sinagot ang kabilang linya at nag-report na handa na ang lahat. Binabaan ko ang boses ko pero nagsalita ng klaro at isa-isa, nagbibigay ng eksaktong lokasyon ng 3 palapag na gintong bahay ni Tio Carlos. Inutusan ko si Trina na bumiyahe kaagad. Bitbit ang eksaktong 5 briefcases na naglalaman ng ₱45 milyong, buong dokumento ng malaking mansyon, at kopya ng kontrata para sa shares ng kumpanya. Ang pinakamahalagang utos na idiniin ko ay dalhin ang buong convoy ng Maybach at ng mga bodyguard upang pumarada sa labas, mga 500 metro ang layo sa bahay. Walang kahit isa na pwedeng lumapit nang hindi ko pinapadala ang aking lokasyon at go signal. Sumagot at pinatunayan ni Trina na lahat ay gagawin ng may profesionalismo. Pinatay ko ang telepono, itinago ito, inayos ang suot kong kupas na jacket, at lumabas ng bakuran kasama si Tio Boyet, handang harapin ang masasakit na dila ng mga tao. Naglakad kaming dalawa ng tahimik sa ilalim ng matinding init ng araw. Nang papunta pa lang kami, umaalingaw-ngaw na ang tugtog at tawanan mula sa bahay ni Tio Carlos. Ang kanilang bakuran ay puno na ng mga tolda at upuan. Higit sa 20 lamesa na siksik ng mga mamahaling putahe, mula lechon, sugpo, kaldereta, at marami pang iba. Karamihan sa mga bisita ay mga kawani ng gobyerno at mga taong dekalidad na nakasuot ng makikinang at mamahaling mga kasuotan habang nakataas ang baso para sa pagpupugay. Nang pumasok kami sa gate, ang lahat ng ingay ay unti-unting namatay, at dosenang mga mata ang nakatingin patungo sa amin, lalo na sa pilay na matandang lalaki at pamangkin nitong gusgusin. Si Tio Carlos na nagbibigay pugay sa mga matatanda, nang makita kami, ay kumunot ang mukha sa inis. Wala man lang batian, turo sa labas ang isinagot nito at iginiit na umupo lang kami malapit sa dating kulungan ng baboy at sa tabi ng daanan ng kanal. Inutusan kaming doon lang para hindi maging sagabal sa mga bisita. Hinawakan ni Tio Boyet ang damit ko at tinanggap ang pwestong iyon, lumakad ng tahimik at umupo sa inilaang pwesto. Ang handa sa mesa na para sa amin ay walang sinabi kumpara sa kanila. Sa maliit na hapag ay may nakalatag lang na matabang, basang kanin, isda at sabaw na puno ng tubig. Pagkaupo pa lamang, dumaan si Tia Carmen na may dalang lechon at sadyang huminto para tumawa.
Tinawag niya si Tony para tingnan ang bumagsak at bankrupt na manager na parang aso kung pumulot ng buto sa handaan ng baryo. Lumbas si Tony kasama ng kanyang mga kaibigan, may hawak na mamahaling alak, at nilapitan ang aming mesa. Pinalo niya ng lakas ang aking balikat at pinakilala sa mga kaibigan. Ito ang pinsan ko na dati-rati gumagastos ng milyon para sa pista at Pasko, pero ngayon ni pambili ng bagong sapatos, ay wala. Nagtawanan ang kanyang mga kasama, at ginamit ang mga pinakamasamang salita para maliitin ang dalawang tiyuhin at pamangkin. Pero hindi na ako umimik, at tinakpan ko na lamang ang tenga ko. Kumuha si Tio Boyet ng kanin at nilagay sa aking mangkok. Inuutusan akong kumain para makauwi na agad kami at huwag gumawa ng gulo. Habang sa paligid namin, lahat ay nagyayabang ng kanilang yaman, kotse, at ari-arian sa tulong ng mga dolyar mula sa abroad. Bawat matatalim na salita at insulto na direktang tumama sa akin, hindi ko pinansin, nagkunwari akong walang pakialam at tahimik na inobserbahan ang lahat na nanghahamak kay Tio Boyet para hindi ko malimutan bawat mukha nila para sa paparating kong pagganti. Makalipas ang isang oras, nagsimula nang nagliligpit si Tio Carlos habang medyo tipsy dahil sa dami ng nainom niya, sadyang nagtapon ng natirang pagkain sa aming pwesto. Sa sobrang lakas ng talsik ng asim at mantika mula sa sabaw, tinamaan nito si Tio Boyet sa kanyang pantalon. Ang init na tumalsik naman sa mukha ko. Pero imbes na mag-sorry, idinuro niya pa sa mukha si Tio Boyet at isinigaw ang mga katagang. Huwag mong kalat-kalatin at kainin ng lahat yan. Pagkatapos nitong manggalaiti ay inutusan niya si Tio Boyet na linisin ang tumalsik. Boyet, linisin mo yan. Ayokong pagtawanan kami ng mayor kung bakit hindi marunong mag-alaga ang kapatid ko. Ang aso na tulad niya at nang iinsulto ng malakas sa kanyang aso. Nang marinig at pagbantaan ng kanyang nakatatandang kapatid, tahimik na kumilos si Tio Boyet. Sa kabila ng kanyang kapansanan sa paglalakad ay lumuhod at nagsimulang damputin ng pagkain gamit ang maruming kamay. Subalit, hindi ko na matiis ang ganitong eksena. Madiin at may lakas na paghihila ko ng kamay ni Tio Boyet bago niya maabot ang lupa at malakas ko siyang itinayo sa likuran ko. Ang galaw ko ay nakapagpaatras kay Tio Carlos at natigilan ng mga bisita. Humakbang ako at dumiretso turo kay Tio Carlos gamit ang isa kong kamay at lumabas mula sa bibig ko ang napakalakas na boses na rinig ng buong barangay. Binigkas ko ng mariin ang bawat tulong, regalo, pamasko, at pabahay na ipinagkaloob ko kay Tio Carlos noong kasagsagan pa ng karangyaan ko. Sunod ay tiningnan at dinuro ko ang Tia Carmen. Ipinaalala ko sa kaniya ang kanyang utang na ₱1,000,000 para ipaopera ang kanyang asawa, na hanggang sa araw, at oras na ito, ay walang ni isang pisong na ibalik sa akin. Lumabas na lahat ng kasinungalingan, at pagkukunwari nilang ito, itinulad ko sa kanila ang lolo ko. Paano nila ipinakita sa mga ito na iniiwasan at ipinagpapalit lang dahil lang nalubog ako sa utang at paano nila sinamantala ang kababaang ng pagkatao ni Tio Boyet sa kalagayan niya ngayon. Dahil sa isinambulat kong itinatagong utang ng pamilyang iyon, nanginig ang katawan at lumabas sa labi nito ang panggagalaiti at sumigaw. Tinawag niya akong sinungaling at ginugulo ang kanyang anibersaryo. Sumigaw siya upang utusan ng anak niyang si Tony para upakan ako, upang tumahimik ang bibig ko. Inagaw ni Tony ang bakanting bote ng beer, kasama ang mga maton nitong mga kaibigan. Ngunit bago pa man ito tuluyan at makalapit sa pukwesto ko, ni hindi man ako tumakbo, marahan ko itong inaantay, at inilabas ang isang mumurahing cellphone at ipinadala ang salitang, "Simula." Kasabay nito, bago tumama ang bote at dumampi sa ulo ko, isang sunod-sunod at matinis na tunog na bumubusina ang pumasok mula sa gate. Kasabay nito ang pagharurot at pagrampa ng naglalakihang at 5 magkakatulad at may iisang kulay sa brand ng Maybach. Habang sumisiksik at tumitigil sa harap ng maraming panauhin, nang bumukas ang makikintab at itim na kotse, walang kahirap-hirap na nakababa at sunod-sunod na lumabas ang aabot sa 20 na lalaking nakasuot na may matataas na bodyguards at nakasuot ng mga black shades. Gumawa ng pormasyon na walang anumang hadlang sa kanilang lakas. Sa ilang segundo lamang sinasagasaan nilang linya at pinalis nila ang mga humarang sa kanila, itinapon, at mabilis na tinaob nila ang ilang kabataan. Pumiglas si Tony sa pagkabigla at tatakbo sana paabante upang pagbantaan ngunit ni hindi na siya umabot. Napalutang siya ng isang bodyguard. Itinaas siya, ibinalibag at itinilapon sa gitna. Nanigas na parang bloke ang lahat ng pamilya, at natigalgal,
Nanahimik at nawalan na sana magtangka na umabante pa, at mabilis na lumabas si Trina at ilang bodyguard. Bumaba ito ng tahimik galing kotse, hawak nito ang briefcase, binabaan ng nagmamadali at buong porma. Sumunod ang 4 na lalaking bodyguard para pagbuksan din at bitbit ito patungo at dire-diretso kay Tio Boyet at ako. Walang sinuman mula sa bisita at pamilyang naroroon ang umimik, at lahat ay biglang nabalutan sa kaba. Si Trina na nagsagawa sa pagyukod at yumuko nang halos hindi na huminga patungo sa akin, pati lahat ng sumunod sa kanya, sabay-sabay, at sabay sigaw. Narito at dala ko na po lahat, Mr. Chairman, nasunod ko po ng lahat, nariyan po ng kumpleto. Isang malamig na hanging katahimikan lang ang naglakbay sa ere, na halos rinig pa yung huni ng ibon. Libong mata ay tumingin mula paa hanggang ulo sa taong ito, nakasuot ng punit-punit na damit, napuputol na sapatos at sinisigaw na isang chairman. Parang nanuyo ang mga mata ni Tio Carlos habang hindi pa man siya kumilos dahil nanginginig na ito. Ang tiyang Carmen ay nahuhulugan ng kanin na di magawang sabihin na nagkamali. Nakangiti ako na iniharap at pinabuksan ito kay Trina. Tumunog at bumukas itong briefcase ng dahan-dahan. Sa paningin nila, sabay bumungad yung laman na malulutong na 5,000. Nagkakahalaga ang yaman nitong 45,55. Ang mga luntiyang kulay sa init ng liwanag ang nagpalabo sa bawat mga mapanlinlang at matang nagdududa sa taglay kong estado. Ito ay nakapagpabago ng isip na nagsisimulang magbulungan ng pagkasindak. Si Tony na nakatayo pa din, hindi pa rin makasalita o tuminag nang inilatag ko na yung mga malulutong na banknotes. Habang naguhubad yung sirang panlabas at hinagis sa lapag, sinambit ko na buo ang boses at klarong nakatayo. Aking ipinabatid na buong ari ng aking kumpanya na Agri Pilipinas Corp bilang tagapagmana at chairman na lahat ang aking sinabi ay mapapanagot ng walang kapatawaran. Sinabi ko, yung milyong puhunan at natipon, walang iisang taong makakabuwag. Kasabay ng pagbagsak at pagluhod at nanghihingi at namimilipit ng sorry mula sa tiya upang di na ako maging magaspang. Pero hindi ko na yung pinakinggan. Siningil ko na uli yung binagsak ko nilang kasinungalingan na yung nakahanda at itinatabing pagkain na itatapon na inilatag ito. Pinasikatan at nilibot pa ni Trina yung laman ng asset pati ari-arian sa bawat sentimo at sinunod niya yung malinaw nilang karapatan. Kaya yung matatalim at mapanglait hindi makaimik mula tiya at pinsan na parang isang kayamanan ang binangga nila. Binasag at binitawan ng mga ito sa buong pagkahindik na may bahid takot nang tumabi ako at kumuha sa mga inihandang bulaklak ni Lolo, at habang nakaharap ay umusal ng ilang daing. Sumunod ako ng magalang at lumuhod, pagpaparating na handa ng dumating at iayos na tuluyan na ibinaba bilang panghuling at hindi na ako dadapo at ipapakita sa taong mapanlinlang na ito, patay at tuluyang nawalang kwenta na ito. Nilapitan at hinagis yung 2 milyong niyong diretsyo, at nagkahulog-hulog na lumiyab at umabot lahat kay Tio Carlos. Habang ibinilin kong sapat at sumusobra yan mula utang, ulam, asim na natirang hinagis sa amin. Umiiyak man o dumulog ito sa pangamba. Walang pakialam dahil hanggang dulo hindi niya kilala yung aking pagbabalik. Tuluyang lumingon at iniwan sila patungo kay Tio Boyet. Buong buhay niya'y nanatili siya doong hindi nakakapagsalita. Habang umupo siya inutusan at nilatagan si Trina ang bagong titulo ng mansyon at papel kung magkano yung ibibigay. Lahat ipinakita na nakarecord 115 milyong sa isang libro, 10% shares of stock sa kumpanyang nagngangalang Agri Pilipinas Corp. Wala pa sa katinuan yung nilapag kong papeles dahil gusto nito tulak ang biyaya at gusto niya na kahit pulubi mamamahay ito ng payapa. Pero buong tapang ko sa isa't isa at hinawakan ng kamay. Tumataginting itong sinabi ko. Aking pinapatunayan at sumasaksing mula sa nag-iisang buhay kong natira at paghihirap ng aking pagkabangkarote mula sa ulan. Sinagip nito aking buhay. Higit pa sa anumang halaga, yung 700k piso. Isinakripisyo ninyo maski binti. Tiyo, ikaw at ang aming biyaya. Nasisiguro kong hindi ka mamumuhay muli ni pulubi man. Makakabawi na muli. Ang pananalitang tagos ang humagupit sa kaluluwa ng kanyang walang pag-aalinlangang pasiya para muli kaming bumangon at naluha siya ng todo. Sinakay at iniabot ko siya ng mapagmahal patungo sa pinakasentrong Maybach. Tinabig yung bawat panlalait yung mga umasa pang muli at pinigilan ang tiyang nagsisi at nahampas at hinayang sa sarili sa nasayang. Nang nag-iisang anak, sumiksik ang katotohanan. Sa muling pag-atras at umalis ang Maybach,
Napatunayan ng mga sasakyan ang hindi matitinag at magpapaubayang kalsada. Tuluyang pumunta sa pinakamagaling na St. Luke's ang binti. Lahat at muling naisayos at nakapagpahinga ng hindi mahihirapan sa buto muli sa mga doktor at umabot ng 8 buwan at mahigit milyon. Hanggang muling tumibay at tuloy-tuloy naging mabuti ito na walang gabay sa pamamagitan na sarili niya muli na hindi umaaray. Sa sandaling ito pag-uwi, nakapasok at napaubaya sa akin. Nagpakita ang bago na bahay ni Tio Boyet na namukadkad. Gawa sa marangyang disenyo mula labas. Bawat tauhan nagsisilbing tulong at pumarada sa kanyang pag-uwi. Muling tumahan sa marangyang lugar ngunit sumama ang bahaw. Sinigang o tuyo sa gitna nito habang kami nanirahan ng walang alinlangan at payapa. Sa pagtawa niya ang ngiti kong ibinaling kasama ng kanyang panibagong bahay, ay isang karma lamang ang naibabalik sa totoo at purong walang kapantay at walang presyo sa pera man.